Dear OLR, Dear OLR, bago ang lahat, maligayang araw ng mga puso mula sa lahat ng mga nagmamahalan. Isama na ang mga magkakaibigan, walang katapat ang katapatan sa isa't isa. Sumulat ako upang ibahagi ang karanasan na aking natamo bilang isang OFW dati. At para naman, kahit paano gumaan ang pakiramdam ng kalooban ko. Sa kabila ng masakit na mga karanasan. Ito ang simula ng kwento. Taong 2011. Isa ako dating nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa Pilipinas. May girlfriend ako. Tawagin na lang nating si Aida. Kasama ko sa kumpanya. 2 years kami magkarelasyon. Sa tagal namin mag-on, napag-isipan namin mag-abroad. Ako para mas malaki ang kita at makaipon para sa aming plano at kinabukasan. So ayaw pa akong paalisin ng aming kumpanya sa kadahilanan. Isa kasi ako sa mga key person ng company bilang isang quality assurance engineer. At binigay naman ang request ko sa sahod. Pero compare mo sa offer sa akin sa abroad, 10% higher. Kaya nagdesisyon pa rin kaming umalis, ako at mag-abroad. Dumating yung time na aalis na ako. Indonesia ang destination ko bilang isang Deputy Quality Assurance Manager. Hinatid ako ng girlfriend ko sa airport nung time ng alis ko. Well, pagdating ko doon at kinabukasan, nagsimula na agad akong magtrabaho sa kumpanya. Dumating yung time na aalis na ako. Well, pagdating ko doon at kinabukasan, nagsimula na agad akong magtrabaho sa kumpanya. Nagtuloy-tuloy ang trabaho ko at tuloy din ang aming usapan kahit may work ako and nasa bahay. Napag-usapan muli ang plano para sa kinabukasan. Tinupad ko ang plano. Nagpadala ako ng pera na mula sa aking trabaho at pinaghirapan. Medyo mahirap din ang trabaho kahit office work lang. Kasi ako ang mag-iisip ng mga technical solution sa bawat problema na dadating sa kalidad ng isang produkto ng kumpanya. Nagpatuloy ang pagpapadala ko ng pera para makapagbukas ng account sa bangko sa Pilipinas at ma-prepared namin para sa future. Nagpatuloy yon ng hanggang 6 na buwan. Halos nung time na pagpapadala ko ay halos wala akong naipapadala sa pamilya ko. Tiniis ko yon para sa plano namin na maisakatuparan. Habang tumagal,
Marami akong nakikita sa social media like Facebook. Uso na yon noong 2011. Napapansin ko na lagi nasa labas ang girlfriend ko, kasama ang mga kaibigan niya. Yung mga gusto kong puntahan noon nang nasa Pilipinas ako, pero hindi ko napuntahan dahil busy sa work, ay napuntahan niya. At halos every time na magpadala ako is na lagi siyang lumalabas. Siyempre, at dahil sa isa akong QA, gawain ng QA ang mag-check. Tumawag ako at chinek ko or I ask her na kung nakapagbukas na ba siya ng account, na nakapag-save na ba ng bangko. Sinagot niya ako, hindi pa. Sa sagot niyang yon, medyo nabingi ako at nagpantik ang utak ko. Ikot ang tumbong ko, Dear OLR. Tanong ko bakit hindi niya ako masagot. Doon na rin agad ako nagdesisyon. Ayoko na. Hindi ko na kayang ituloy ang ganong relasyon na mauuwi sa wala ang plano at mga pinaghirapan ko. So, Dear OLR, doon na kami naghiwalay at hindi na nagpatuloy ang pagpapadala ko simula noon. Ibinaling ko ang financial support ko sa family ko. Dumaan ng mga buwan, hindi nagtagal, na may natitirang 1 taon na contract sa trabaho sa kumpanya sa Indonesia. At kinontak ako ng dati kong manager sa Philippines na nasa Malaysia na para sa sister company ng dati kong pinapasukan sa Pilipinas. Kahit may kontrata ako ay binayaran nila ang remaining contract ko sa Indonesia. So work destination ko naman is Malaysia. So syempre, marupok lang ako. Tao lang. Taong 2013, di ko na laman na meron palang mga online radio na tinatawag at may mga Pilipino ang nagmamanage. Sumubok ako makinig, makipagkulitan at makipagtsikahan. Hanggang sa tumagal, may nakilala ako at itago na lang natin sa pangalang Lorna. Nasa Greece, Cyprus siya. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya at nagpahayag na ako ng damdamin ko sa kanya at ganon din siya sa akin. Meron pala kaming mutual feelings na nararamdaman sa isa't isa sa pamamagitan ng private message sa chatango. Dear OLR, napag-usapan din namin yung tungkol sa future namin. So, ito ang plano. Parehas naman kaming may trabaho. At sabi ko, dahil mahal ko nga siya ng sobra at nagtiwala din ako ng sobra, pinapadalahan ko siya doon at doon niya
ipunin. Kasi mas malaki ang exchange rate pag doon na ipon ang pera. Tumagal ang pagpapadala ko ng pera ng 5 buwan. Dear OLR, same scenario. Tinawagan ko at chinek ko if nakapag-ipon na siya. Sinabi niya pala sa akin na may passbook siya doon. Passbook, ginamit niya. Ang sagot niya sa tanong ko. Nasunog daw yung bangko ng savings namin at kasama yung passbook niya. Kinausap ko pa rin siya, pero medyo nainis ako at galit. I asked her, check niya sa bagong bangko if may database sila ng record kasi uso naman ang computer, di ba? Imposible na wala silang record. Pero kasama daw sa nasunog yun. Dear OLR, ano pa nga ba magagawa ko? Wala, di ba? Kundi nagdesisyon ako at naisip ko parang naulit lang yung nangyari sa akin before. Kaya I stopped the call and think for the solution. Nakipaghiwalay na ako and I continue to support financially to my family. Dear OLR, taong 2014, Malaysia. Nagpatuloy ako sa pakikipag-chat at pakikipagkulitan sa chatango. Doon, may nakilala ulit ako. At itago na lang ulit natin sa pangalang Fe. Taga-Thailand naman siya. So, tumagal naman kami ng 2 years. Sa tagal namin magkarelasyon, minahal namin ang isa't isa na parang bang isang tunay na mag-asawa. Dumating isang beses, willing siyang binigyan ako ng remembrance galing sa Thailand. Pinadala niya sa Malaysia at na-receive ko naman. Nagpatuloy iyon hanggang sa dumating na. Pagkatapos na ang kontrata ko sa Malaysia, umuwi na ako ng Pilipinas taong 2016. Patuloy pa rin ang aming relasyon hanggang sa wala na kaming komunikasyon. Dahil noong time na yon, wala akong trabaho. So, I have just let it be. No closure. Tumagal ang panahon, dear OLR. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko at sinasabing, ang tanga-tanga ko. I'm an idiot na inulit pa rin ang mga bagay na mali. Nung time na mga yon ay dapat kong inisip ang sarili ko at hindi sila sa mga karelasyon ko siguro. Nasa rurok na din ako ng tagumpay, dear OLR. So, masasabi kong minsan, hindi lang ang mga lalaki ang naglalaro. Kahit mga babae ay kayang gawin ang mga bagay na mapanakit sa karelasyon. Sa sobrang maunawain ko, hindi
di ako lubos na nagalit at ako na lang ang lumayo. Dear OLR, dito na lang nagtatapos ang aking masalimuot na relasyon sa mga nakaraan. Itago mo na lang ako sa pangalang Joshua. I will leave this quote of hope. Psalms 71, chapter 1, verse 6. Give the command to save me, for you are my rock and fortress. Deliver me, my God, from the power of the wicked, from the grasp of the unjust and oppressive. For you are my hope, Lord God, my confidence from my youth. I have leaned on you from birth. You took me from my mother's womb. I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart.